Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong abak, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong abag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel, ipinapahayag na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng mga Israelita. Kaya si Nebuchadnezzar ay nagpahayag sa kanila matapos sila iniligtas doon sa pugon na nag-aapoy. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan ay napapahayag na ang katotohanan ay siyang magpalaya sa atin. Sa mga sandali sa ating buhay na tayo dahil sa mga panibagong mga o mga moderno na mga apps at gadgets at sa buhay na panibago, tayo ay nagkaroon ng buhay na hindi totoo, huwad o dili kaya napalayo na sa katotohanan ayon sa Ebanghelyo at tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon,
sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Inyutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, pahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak, at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong pinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindilang galit kina Sadrak, Mesak, at Abednego. Kaya inyutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak, at Abednego, at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamahangang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't patlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak, at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ang mga ito ang aking utos. Gusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-rapat kang ipagdangal at lakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at lakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ang iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin. Nakikita mo ang kalaliman, ang laigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa sangkalupaan,
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po tayong lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kaninmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunmay pinagsikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang nakikita ko sa aking Ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani ni Jesus, "Ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas." Tugon nila, "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Kristo, magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nasa Miyerkules tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At bawat araw, mayroon po tayong tema o paksa. Ang tema po natin ay katotohanan. Sinasabi po
sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 8, verso 32, sinabi ng ang Panginoon na kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay kay mga alagad ko, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Versikulo 32, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan. Ang katotohanan ayon sa lingwahe o salita ng ating Panginoon ay emet. Pero ang ating Ebanghelyo ay na original na kasulat, hindi na sa Hebreo gaya ng ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel. Nasulat na po ang ating Ebanghelyo sa Koine na Grigo. Sa Koine na Grigo, ang katotohanan ay aletheia. Aletheia, o kaya sa Hebreo, emet, o sa Latin, dahil nasalin po ni San Jeronimo ang ating Ebanghelyo at ang pagbasa sa Lumang Tipan sa Latina Vulgata. Sa Latina Vulgata, ang katotohanan ay veritas. Emet, aletheia, veritas, truth, katotohanan. Ito po ay naulit ng 333 times sa Biblia. Na ibig sabihin, mahalaga ang katotohanan. Ang katotohanan ay napahayag doon sa patutuo ng 3 mga hinuli na mga Israelita sa panahon ni Nebuchadnezzar, na kung saan sila ay ayaw magsamba ng Diyos-Diyusan ni Haring Nebuchadnezzar. Sila ay si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At itong 3 inilagay sa nag-aapoy na pugon na pinainit ng husto. 7 bisis na kainit upang mamatay. Ngunit sila'y naligtas pa rin. At mayroon pang anghel na kasama nila na pang-4 na personahe na nagpahayag na ang Diyos ay nagliligtas sa lahat ng mga nabubuhay sa katotohanan. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kaya sila'y naligtas. Kaya ang atin pong salmo ngayon ay pagpapahayag nila, awitin nila sa pagpahayag ng kanilang awit ng papuri sa Diyos ng katotohanan. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 31 hanggang 42, ang ating Panginoon ay nagpapatuloy sa kanyang pangangaral. Pero hindi tinatanggap ng mga Parisiyo at mga Eskriba ang kanyang pangangaral. Kaya ito pong tagpo natin sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 31 hanggang 42, bahagi po ito sa pagtuturo ng ating Panginoon sa misteryo ng habag at awa at pag-ibig ng Diyos, na dahil sa kanyang habag, awa at pag-ibig, siya po ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak, ating pong Hesus Nazareno, salita ng Diyos na nagkatawang tao, salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria, upang ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang habag niya para sa lahat, ang kanyang awa para sa lahat, dahil siya ay totoo at ang Diyos ay nagpapahayag na kapag tayo manatili sa katotohanan, tayo po ay kanyang iligtas, tayo po ay mabuhay. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 32, kung patuloy kayong susunod sa akin, aral, so Ebanghelyo, tunay na mga alagad ng Panginoon. Tunay, ibig sabihin, totoo at nagpatotoo na alagad. Makilala ang katotohanan, ibig sabihin, ang Ebanghelyo ay nagtuturo ng katotohanan. At ang katotohanan
ang magpapalaya sa inyo. Hindi na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang kautusan o tradisyon ng kautusan na tinatawag na Torah, o dili kaya yung turo ng mga propita na tinatawag na Nevi'im, o dili kaya yung mga aklat ng karunungan at mga awitin at mga panalangin na tinatawag na Kitubim, ang siyang magpapalaya. Sinasabi ng ating Panginoon na ang katotohanan mula sa kanyang ebanghelyo at ang katotohanan ng misteryo ng Diyos na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, nagkatawang tao at nagiging Mesiyas ang ating Panginoong Hesus Nazareno upang tayo ay tubusin, upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganapay kay siya. Salamat sa dakilang pag-ibig ng ating poong Hesus Nazareno. Salamat din na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako sa atin na tayo magkaroon ng buhay. At kung tayo'y nanatili sa Panginoon, nanatili tayo sa kanyang aral na ebanghelyo ng katotohanan o emet o aletheia o veritas, truth o katotohanan, tayo ay magkaroon ng buhay sa ating Panginoon. Pero sa ating panahon ngayon, hindi na po mahalaga ang ebanghelyo. Ano pong mahalaga sa panahon ngayon? Ang ating panahon ngayon ay panahon na tinatawag na panahon ng internet o artificial general intelligence, na kung saan ang pinapahayag ay hindi na ang totoo. Maari po kasing baguhin ang balita at maging piki na balita. Kuminsan doon sa apps ng computer at internet, kahit anong mukha mo ay pwede nang baguhin. Wala na pong totoo. Piki na po ang lahat. Maski resulta sa mga eleksyon ngayon, pwede nang baguhin dahil kung sinong may control ng source code sa isang makina na electronic, maaari na po itong baguhin at kung sino yung gusto na manalo, yun na po ang mananalo. Marami pong mga pangyayari sa ating mundo na kung saan ang mga huwad na balita at mga pangyayari na kung saan pinapahayag na hindi na ang katotohanan, mga piki na. Kuminsan ang mga produkto sa modernong panahon, kung ano-ano na lang kanilang mga sinasabi, sa mga kinakain natin, sa mga electronic na produkto, lahat po ng kanilang mga advertisement ay mga huwad at hindi totoo. Tayo ay nabiktima ngayon sa tinatawag na piki na kultura, huwad na kultura. Kaya kuminsan makita ninyo, ang mga tao nagpakulay ng buhok, nag-iba na ang kanilang kulay ng buhok. Ang mga tao ay nag-iba na ang kanilang mga balat, nagpakulay na ng kanilang mga balat, nagpapaputi na. Kuminsan, hindi na totoo ang ipinapahayag dahil ang katotohanan ay napalayo na sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kailanman ang katotohanan ng Diyos ay hindi baguhin, sapagkat ang lahat ng katotohanan na itinuturo ng ating Panginoon na nagmula sa Ama na Diyos ng katotohanan ay dapat isasaksi natin at hindi dapat tayo maging biktima sa struktura ng piki o ng huwad na pinalaganap sa modernong panahon. Kailangan natin ang magsasaksi sa katotohanan, at ang katotohanan ayon pa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verse 32, ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Sinasabi nga ng ating Panginoon na ang katotohanan ay nagmula sa Kanya. Sinasabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, verso 14, puspos siya ng grasya at ng katotohanan. Kaya sinasabi niya ngayon, siya ang katotohanan. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 6, sinasabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sinasabi pa ng ating Panginoon na ang kanyang mga alagad ay nagkaroon ng konsakrasyon o pag-aalay sa katotohanan. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 7. At sinasabi niya na
ang katotohanan ngayon sa Ebanghelyo ay siyang magpapalaya sa atin at umakyat man ang ating Panginoon sa kalangitan, pero ang katotohanan ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, Versículo 13. Kaya nga, sinasabi ni Santa Edith Stein o Santa Benedicta Croce, sinasabi niya, ang bawat isa na naghahanap ng katotohanan ay naghahanap ng Diyos, na kahit hindi mo ito nakikita o nakikilala, ang Diyos ng katotohanan ay siyang nasumpungan mo. Sapagkat ang katotohanan ay siyang buhay natin. Kaya sinasabi ni Santa Teresa de Avila, ang katotohanan maaari man na maghinagpis, pero hindi ito kailanman mamamatay. Ang Diyos ng katotohanan nagpakasakit, hindi siya namamatay sapagkat siya'y nabuhay muli, sapagkat siya'y Diyos na ipapahayag niya ang lahat ng nagsasaksi ng totoo, ang lahat ng nabubuhay sa katotohanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw, nabubuhay na ba sa katotohanan ng Ebanghelyo? Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ang ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na luubin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang dinanasan niya para sa atin. Atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalaga ng Panginoon, at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan na mamuhay ng naayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo ng namito, mangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsibo muna po ang lahat. Sumasamo kami
Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain na iyong ibinigay upang aming may alay din sa layunin aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhi, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na mangyelsi siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu gawing banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagbilin ng mga naggaling na utos at turo ni Jesus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maggay-gay ng kapayapaan sa isa't isa. Ay pansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa pag-inom ng singan sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw pagkat ito'y
bubukan sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito'y bumubukat sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay isang bagay lang ang aking inihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan, at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw pagkat ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin, kami iyong binibigyan ng kagalingang idulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin manghirap ng ilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Ipairal natin, ipagsaksi natin, ipatutuo natin ang katotohanang itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang Ebanghelyo sa ating buhay. Ngayon na po ang puwasbas. Mangyari po lang itaas sa bagya, mga ibagay ng pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pangitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaralan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,